At para sa ating mga balita, Simbahang Katoliko sa Peru, bakit binuwag ng Santo Papa? At Donald Trump, makikipag-ayos na daw kay Kim Jong-un. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isa sa mga pangunahing agenda ngayon ng Simbahang Katoliko ay ang ibalik ang nababawasang bilang ng mga miyembro nito. Yan umano ang una sa listahan ng mga pinagkakaabalahan ng Papa sa Roma. Layunin niya na makamit ito sa tulong ng ilang mga modernisasyon sa loob ng simbahan, gaya halimbawa ng kabi-kabilang mga world tour, pagpanggap sa same-sex marriage, pag-adapt sa artificial intelligence, at pagiging aktibo sa issue ng climate change. Pero sa bawat hakbang pasulong ng simbahan, mayroon pa ring mga nais humakbang ng paatras na sinasabayan pa ng iba't ibang mga skandalo. Ang pinakabagong eskandalo ay nagsimula sa bansang Peru. Isang malawakang investigasyon ngayon ang isinasagawa sa bansang Peru. Yan ay kaugnay ng mga kasong pang-aabusong sexual at maling paggamit ng pondo ng Simbahang Katoliko doon. Bagaman hindi na bagong kaso ito, naging kakaiba umano ang naging aksyon ng Papa sa kasong ito dahil binuwag niya ang Simbahang Katoliko sa Peru. Ang salitang dissolution ay may mabigat na kahulugan para sa mga Katoliko. Ito ay tumutukoy sa pagpapawalang bisa ng isang relihiyosong kilusan na kinikilala ng simbahan. Popular ang salitang dissolution, pero bihira itong ipatupad ng pamunuan ng simbahan. Isang aksyon ng simbahan na lubos na kinatatakutan ng kahit anong religious order, partikular ng orden ng mga Heswita. Pero ito mismo ang hatol na natanggap ng isang kilalang Catholic religious order sa Peru, ang Sodalitium Christianae Vitae, isang katolikong kilusan na itinatag noong 1971. May 20,000 miyembro at itinuturing na pinakamakapangyarihang Catholic group sa buong South America. Pero kamakailan lamang, nagulantang ang lahat nang magdesisyon ang Papa na buwagin ang nasabing grupo at tinanggal pati ang mga leader nito. At ang itinuturong dahilan ay ang matinding eskandalong sexual na naganap isang dekada na ang nakakaraan. Noong 2011, isang reklamo ang isinampa ng isa sa mga miyembro ng grupo sa Archdiocese of Lima, kung saan inakusahan ang founder ng samahan na si Luis Figari. Sa loob ng mahabang panahon, sinasabing natulog ang reklamo laban kay Figari dahil na rin sa kawalan ng aksyon ng simbahan sa Peru at maging ng Vatican. Pero makalipas ang 4 na taon, nagsimulang kumilos ang pamunuan ng simbahan tungkol dito. Nangyari ito matapos kumalat ang isang libro na isinulat ng isa sa mga biktima ng nasabing founder, kung saan idinetalya niya ang lahat ng uri ng pang-aabuso na nangyayari sa loob mismo ng organisasyon. Dahil dito, napilitang magsagawa ng investigasyon ang pamunuan ng Sodalitium, kung saan mas nabigyang linaw ang mga detalye ng kahalayan sa isang report na inilabas noong 2017. Batay sa investigasyon, pinagsamantalahan umano ni Figari ang kanyang mga miyembro. Regular silang ipinapahiya at ginagawan ng pang-aabusong mental. Dahil sa naging resulta ng investigasyon, napilitan ang nasabing grupo na magpatupad ng mga reforma sa loob nito. Pero hindi umano ito nagtagumpay dahil sa lumalakas na ingay ng eskandalo na bulabog na rin pati ang Vatican na naging resulta ng pagpapadala ng Papa ng isang investigating team sa Peru. Nadiskubre nito ang sangkaterbang kaso ng sadistikong paggamit ng otoridad, mga pang-aabusong sexual at maling paggamit ng pondo ng simbahan doon.
At makalipas nga ang ilang taon ng diskusyon, sa wakas ay nagdesisyon si Pope Francis na buwagin ang nasabing Catholic group sa Peru. Naniniwala naman ang mga eksperto na ang ginawa ng Papa ay isang malaking hakbang tungo sa pagbabago ng simbahan. Pero para sa iba, ang dissolution ng Sodalitium Christianae Vitae ay isang desperadong hakbang ng Vatican. Hindi sapat at huli na dahil marami na ang naging biktima. Nahaharap ngayon sa matinding krisis ang simbahang Katoliko dahil sa kabi-kabilang eskandalo ng pang-aabuso at korupsyon. Dahilan kung bakit nagsusumikap ang kasalukuyang Papa na i-modernize ito sa pamamagitan ng pag-anyaya na gawing aktibo ang mga kabataan. Naging madalas ang pagbisita ng Papa sa iba't ibang mga bansa at kultura. Nagbigay din siya ng mga positibong reaksyon ukol sa same-sex marriage, gender equality at naging aktibo sa mga talakayan patungkol sa AI at climate change. Pero saan man mapunta ang Papa, tila patuloy na sumusunod sa kanya ang anino ng mga iskandalo. Matatandaan na noong nakaraang taon lamang, bumisita ang Papa sa Asia-Pacific region, kung saan kasabay ng pagbisitang ito, pumutok ang iba't ibang eskandalong kinasasangkutan ng mga pari sa Timor-Leste, partikular ang pang-aabuso sa mga bata. Sinundan ito ng pagbatikos ng mismong hari at punong ministro ng Belgium laban sa pamunuan ng Vatican. Yan ay dahil sa kakulangan ng aksyon sa mga eskandalong kinasasangkutan ng simbahang Katoliko sa Belgium. Sa loob ng maraming dekada, sinasabing patuloy na nananawagan ang buong mundo sa tunay na aksyon ng simbahan at hindi lamang sa mga salita. Ito marahil ang dahilan kung bakit naisip ni Pope Francis na mas maingay ang gawa kaysa sa salita. Isang desisyon na tila napilitang isagawa ng Papa. At para naman sa ibang balita, Donald Trump makikipag-ayos na nga ba kay Kim Jong-un? Nagpahayag kamakailan si US President Donald Trump ng kanyang pagnanais na muling buksan ang komunikasyon ng US sa bansang North Korea, partikular sa leader nitong si Kim Jong-un na tinawag pa niyang matalino. Isang pahayag na muling nagbukas ng relasyon sa pagitan ng Washington at Pyongyang. Nagdesisyon ang Pangulo na buksan ang talakayan sa pagitan ng US at North Korea. Kasabay nito ay ang paglalapat niya ng mga plano na magpapatuloy sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. He happens to be a smart guy. Kim Jong-un is a smart guy. You'll reach out to him again. I will. Ang komento ni Trump ay sinabi niya ilang araw pagkatapos niyang tawaging nuclear power ang bansang North Korea. We got along very well. They thought that was a tremendous threat. Now he is a nuclear power, but we got along. I think you'll be happy to see him coming back. Ang nasabing mga statement ng Pangulo ay malinaw umano ng pagpapahiwatig ng kanyang kagustuhan na ibalik ang mga diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Ito'y sa kabila ng patuloy na paglakas ng nuclear arsenal ng North Korea na itinuturing pa ring isang seryosong issue sa rehiyon. Dahil dito, inaasahan na sa mga susunod na taon, lalong matutuon ang pansin ng pandaigdigang seguridad sa bantang hatid ng North Korea, partikular sa 4 na taong panunungkulan ni Trump sa pwesto. Bukod dito, hindi lamang si Kim Jong-un ang pinuri ng bagong Pangulo ng Amerika. Kamakailan ay pinuri din ni Trump si Vladimir Putin nang sabihin ni Putin na hindi mangyayari ang gera sa Ukraine kung si Trump lang sana ang naging Pangulo at hindi si Biden. Never, by the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin. He's smart, he understands, he disrespected Biden. Ang mga pahayag ni Trump ay malinaw na pagbabago na naman sa geopolitical na sitwasyon ng mundo. Yan ay sa gitna ng lumalaking ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea na sinasabing nagpapahirap daw sa foreign relation ng US. Naniniwala naman ang South Korea na masyadong kritikal ang mga pagbabagong ito. Sinabi ni South Korean Ambassador Cho Yun-dong sa mga reporters sa Washington DC noong Huwebes na patuloy ang komunikasyon ng South Korea sa mga pangunahing miyembro ng administrasyon ni Trump.
Ayon kay Cho Yun-dong, patuloy umano ang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea, lalo na sa mga isyong pansiguridad at ang denuclearization ng North Korea, mga isyong nananatiling pangunahing layunin habang binabantayan ng mundo ang mga sunod-sunod na pangyayari. Taglay ang maingat at masusing pag-oobserba, nakatutok na ang South Korea sa mga pagbabago sa geopolitikal ng mundo. Yan ay upang mapanatili ang seguridad sa Korean Peninsula. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.